Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mark. At gusto ko lang ibahagi yung naranasan namin sa bahay na nilipatan namin noon sa Marikina City. Nang panahong yun, gipit kami sa pera. Kakapanganak lang ng asawa ko sa panganay namin at kailangan namin ng mas murang mauupahan. May nag-recommend sa amin na kaibigan. Isang paupahang bahay sa isang tahimik na iskinita. Malapit daw sa palengke at mura lang ang renta. Nung una ko yung makita, medyo nagulat ako. Dalawang palapag siya pero luma na ang itsura. Yung pintura sa labas kupas na. Parang ilang taon nang hindi napipinturahan. Tahimik din ng lugar. Kahit tanghali, parang walang tao sa labas. May isang matandang babae na nagpakilala bilang Aling Cora. Siya daw ang may-ari. Matagal nang walang umuupa dito. Pero maayos pa naman. Kailangan lang linisin. Sabi niya habang binubuksan ang gate. Pagpasok namin sa loob, naamoy ko agad yung amoy ng lumang bahay. Sa sala, may isang lumang electric pan na naiwan ng dating umuupa. Sa kusina naman, may cabinet na medyo sira na ang pinto. Pero ang pinakang napansin ko ay yung hagdan papuntang second floor. Luma siyang kahoy at tumutunog kapag tinatapakan. Tinirahan ng pamilya yan dati, pero lumipat sila sa probinsya, sabi ni Aling Cora. Hindi ko na masyadong inusisa. Sa isip ko noon, swerte na kami kasi mura ang renta. Pagdating ng gabi, lumipat kami agad. Konti lang gamit namin. Kama, electric fan, maliit na TV at ilang kahon ng damit. Tahimik ang iskinita. Bandang 12:00 ng gabi, nagising ako. May narinig kasi akong tunog sa hagdan. Parang may dahan-dahang umaakyat. Akala ko noong una, asawa ko lang. Pero paglingon ko sa tabi ko, mahimbing siyang natutulog kasama ang baby namin. Huminto ang tunog. Naisip ko, baka pusa lang sa labas. Pero maya-maya, may kumatok. Parang may umaakyat talaga sa hagdan. Napaupo ako sa kama. Tapos natahimik ang buong bahay. Yung naririnig ko lang, yung mabagal na yapak sa hagdan. Hanggang sa biglang tumigil ito sa mismong harap ng kwarto namin. May 3 segundo ng katahimikan. Tapos may kumatok sa pinto. Napatingin ako sa asawa ko. Gising na rin siya. "Mark, may tao ba?" Mahina niyang tanong. Hindi ako agad nakasagot kasi ang nasa isip ko nun, kung may tao sa labas ng kwarto, sino ang umakyat sa hagdan? Gayong kami lang ang tao sa bahay. Pagkatapos ng 3 katok sa pinto, halos hindi na kami gumalaw ng asawa ko. Tahimik ang kwarto. Ramdam na ramdam ko yung tibok ng dibdib ko. "Mark, may tao ba?" Bulong ulit ng asawa ko habang yakap ang baby namin. Hindi ako agad nakasagot. Alam kong kami lang ang tao sa bahay. Pero malinaw na may umakyat sa hagdan. Dahan-dahan akong bumangon sa kama at lumapit sa pinto. Humawak ako sa doorknob habang pinipigilan ng kaba. "Bubuksan ko," sabi ko. "Mag-ingat ka," sagot ng asawa ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Paglabas ko sa hallway ng second floor, walang tao. Madilim ang buong palapag. Ang ilaw lang ay galing sa kwarto namin. Tahimik, pero maya-maya, may narinig ulit akong tunog. Sa baba naman, parang may naglalakad sa sala. "May tao sa baba," sabi ng asawa ko. "Magnanakaw?" tanong niya. Hindi ko alam. Kinuha ko ang walis tambon na nasa gilid ng pinto at dahan-dahang lumakad papunta sa hagdan. Habang pababa ako, tumutunog ang kahoy na hagdan sa bawat yapak ko. Pagdating ko sa baba, agad akong tumingin sa sala, pero walang tao. Doon ako kinalabutan.
Yung electric fan na nasa mesa, umiikot mag-isa. Hindi namin yun binuksan. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, biglang tumigil ang electric fan. Halos hindi ako makahinga. Paglingon ko sa kusina, may narinig akong mahina na parang may bumubulong. Hindi malinaw ang salita, pero parang may nagsasalita talaga sa loob. "Sino yan?" Sabi ko nang mahina. Walang sumagot, pero biglang bumagsak ang cabinet sa kusina. Napaatras ako sa gulat. At doon ko nakita, sa sulok ng kusina, may taong nakatayo. Nakatayo lang siya sa dilim. Hindi ko makita ang muka, pero malinaw na nakaharap siya sa akin. Naninigas ang katawan ko. "Sinong nandyan?" Tanong ko, pero walang sumasagot. Bigla siyang gumalaw at lumutang papunta sa madilim na bahagi ng kusina. Tapos nawala. Doon na ako tuluyang natakot. Agad akong tumakbo pabalik sa hagdan at umakyat sa kwarto. Pagpasok ko, agad kong sinara ang pinto. "Anong nakita mo?" Tanong ng asawa ko. "Nakita ko, may tao sa kusina." "Magnanakaw?" Umiling ako. Hindi ko alam kung tao. Hindi na kami nakatulog buong gabi. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Cora. Tinanong ko siya kung may nangyari ba sa bahay dati. Una, ayaw niyang magsalita, pero pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya rin ang totoo. May dating pamilya daw na umupa doon. Isang lalaki, asawa niya, at anak nila. Pero isang gabi, nagkaroon ng malaking away ang mag-asawa. At sa mga kapitbahay, may narinig silang sigawan sa loob ng bahay. Kinabukasan, natagpuan daw ang lalaki sa kusina. Patay. Simula nun, wala nang umuupa sa bahay. May mga nagsasabing may naririnig daw silang yabag sa hagdan at mga katok sa pinto sa gabi. Pagkatapos kong marinig yun, hindi na kami nagdalawang isip. Sa loob ng 1 linggo, umalis kami sa bahay na yon sa Marikina. Mahilig talaga ako mag-camping at mag-hiking, lalo na sa mga bundok na hindi masyadong dinadayo ng mga tao. Para sa akin, mas masarap sa pakiramdam yung tahimik lang ang paligid. Walang signal, walang sasakyan, puro buhangin at mga puno lang ang kasama mo. Isang weekend, nagplano kaming magbabarkada na umakyat sa isang bundok para mag-camping sa tuktok. 5 kaming lahat. Maaga kaming umalis ng Maynila para makarating sa paahan ng bundok bago pa magtanghali. Sa una, maayos naman ang lahat. Maganda ang panahon at malinaw ang daanan. May guide sana kaming kukunin pero sabi ng isa kong kaibigan, kaya naman daw namin dahil may trail naman na susundan ng karamihan ng hikers. Bandang hapon, nagsimula ng parang maging makapalang gubat habang paakyat kami. Doon na rin ako medyo nahuli sa grupo. Hindi naman ako totaling napag-iwanan. Minsan lang talaga ako humihinto para uminom ng tubig o magpahinga sandali. Sanay naman ako sa hiking kaya hindi ako masyado nag-alala. "Mauna na kayo, hahabol na lang ako," sabi ko sa kanila habang nakaupo ako sa isang malaking bato. Tumango lang sila at nagpatuloy sa pag-akyat. Akala ko ilang minuto lang ang lilipas bago ko sila maabutan. Pero doon nagsimula ang kakaibang nangyari. Pagkatapos ko magpahinga, tumayo ako at nagpatuloy sa trail na dinadaanan nila. Sa una, malinaw pa ang daanan. Pero habang tumatagal, napansin kong parang iba na ang itsura ng paligid. Mas makapal na ang mga puno, mas malamig ang hangin, at parang wala na akong naririnig na kahit anong ingay, kahit kuliglig o ibon. Huminto ako sandali. "Guys?" Tawag ko. Walang sumagot. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Iniisip na baka nauda lang talaga sila ng malayo. Makalipas ang ilang minuto,
Napansin kong parang hindi na ito yung trail na dinadaanan namin kanina. Mas makitid ang daan at parang mas matagal nang walang dumadaan doon. Doon na ako kinabahan. Kinuha ko ang cellphone ko para tumawag sa mga kasama ko. Pero walang signal. Habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting nagiging maliwanag ang paligid kahit papalapit na ang gabi. Sa una, akala ko guni-guni ko lang. Pero habang patuloy ako naglalakad sa makapal na gubat, napansin kong may liwanag na nanggagaling sa unahan. Parang ilaw ng mga bahay. Lalo ako nagtaka dahil sigurado akong walang barangay o kahit anong komunidad sa gitna ng bundok na yon. Pero malinaw ang nakikita ko. Mga ilaw, maraming ilaw. Nang makarating ako sa dulo ng makitid na daan, tuluyan akong napahinto. Sa harap ko, may isang bayan. Hindi maliit na kubo o iilang bahay lang. Isang buong lugar na parang lumang baryo. May mga bahay na gawa sa kahoy, may mga ilaw sa bintana, at may ilang taong naglalakad sa kalsada. Napakunot ang noo ko sa pagtataka. Paano nagkaroon ng ganito dito? Bulong ko sa sarili ko. Habang nakatayo ako doon, may isang matandang lalaki na napansin akong nakatayo sa may pasukan ng bayan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Dayo ka? Sabi niya. Hindi yun tanong. Parang sigurado siya. Tumango ako. Naligaw lang po ako sa bundok. Sagot ko. Matagal niya akong tinitigan. Tapos sabi niya, halika, magpahinga ka muna. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang nawala ang kaba ko. Parang normal lang ang lahat. Parang simpleng baryo lang na nadaanan ko. Sumunod ako sa matanda papasok sa bayan. Habang naglalakad kami, napansin kong may mga tao na nakatingin sa akin. Hindi sila nagsasalita, tahimik lang silang nakamasid. Parang pinag-uusapan ako gamit lang ang mga mata nila. Dinala ako ng matanda sa isang bahay na gawa sa kahoy. May isang babae sa loob na agad naglatag ng pagkain sa mesa. Alam kong pagod ka sa biyahe. Maghapunan ka muna, sabi ng matanda. Doon ko napansin ang pagkain sa mesa. May ulam, may sabaw, at may isang mangkok ng kanin. Pero kakaiba ang kulay nito. Hindi ito kulay puti. Kulay itim. Habang nakatingin ako sa mangkok, napansin kong nakatitig sa akin ang lahat ng tao sa loob ng bahay. Parang hinihintay nila kung kakain ba ako. At hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko na nagsasabing, huwag kong gagalawin ang pagkain yun. Nakatitig lang ako sa mangkok ng kanin sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Parang may kung anong nagsasabi sa loob ng utak ko na huwag kong kainin yun. Tahimik ang buong bahay. Nakaupo sa harap ko ang matandang lalaki, habang ang babaeng naglatag ng pagkain ay nakatayo sa gilid ng mesa. Napansin kong nakatingin sila sa akin. Hindi lang sila. May ilang tao pa sa loob ng bahay na kanina ko lang napansin. Tahimik lang silang nakaupo sa sulok, nakamasid sa akin. Parang may hinihintay sila. Alam kong pagod ka sa biyahe, sabi ulit ng matanda. Mahinahon ang boses niya. Kaunting kain lang. Dahan-dahan niyang itinapat palapit sa akin ang mangkok ng itim na kanin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na yon, pero sigurado akong may mali. Pasensya na po, hindi po kasi ako gutom, sabi ko at pilit nang umiti. Sandaling natahimik ang buong bahay. Napansin kong unti-unting nawala ang ngiti ng matanda. Tumingin siya sa ibang tao sa loob ng bahay. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin. Hindi ka kakain? Tanong niya. Umiling ako. Tubig na lang po sana. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin. Parang sinusuri niya ako. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin, sabi niya pa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may biglang gumaan sa dibdib ko nang sabihin niya yon. Tumayo siya mula sa upuan. Halika,
Hindi ka dapat manatili dito ng matagal. Nagtaka ako. Bakit po? Tanong ko. Lumabas lang siya ng bahay at sinenyasan akong sumunod. Habang naglalakad kami palabas ng baryo, napansin kong nakatingin pa rin sa akin ang mga tao sa paligid. Tahimik lang sila, walang nagsasalita. Parang sinusundan lang ako ng mga mata nila habang papalayo kami. Pagdating namin sa dulo ng baryo, tumigil ang matanda. Sa harap namin ay ang makapal na gubat na dinaanan ko kanina. Diretso ka lang dyan. Makakabalik ka na. Sabi niya habang tinuturo ang madilim na daanan. Nagtaka ako. Hindi niyo po ako sasamahan. Bahagya siyang ngumiti. Hanggang dito lang kami. Bago ako umalis, napatanong pa ako. Anong lugar po ba ito? Ilan segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi mo na kailangan malaman. Basta tandaan mo. Saglit siyang natahimik. Buti na lang, hindi ka kumain. Hindi na siya nagsalita pa. Daan-daan siya naglakad pabalik sa baryo. Ako naman ay nagpatuloy sa gubat. Ilang minuto lang ako naglakad nang biglang nagbago ang paligid. Parang biglang lumitaw ang gubat. Narinig ko ulit ang mga ibon. Narinig ko ang hangin sa mga dahon. At maya-maya, may narinig akong mga boses. Ken! Kenneth! Mga kaibigan ko. Bigla ako napahinto. Maya-maya, lumabas sila mula sa kabilang trail habang nagmamadaling lumapit sa akin. Halos yakapin nila ako. Saan ka ba galing? Sabi ng isa sa kanila. Naguguluhan ako. Sandali lang naman ako nawala sabi ko. Napatingin silang lahat sa akin na parang hindi makapaniwala. 3 araw ka nang nawawala. Ha? Imposible. Saglit lang naman ako naglakad Pero seryoso ang mga mukha nila. 3 araw kami naghahanap sa'yo. May mga ranger na kaming tinawag. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin dahil sa isip ko parang 1 oras lang ang lumipas mula nang mahiwalay ako sa kanila. Pero matapos yun, bumaba na kami ng bundok. Hindi ko na kwento ang tungkol sa baryong nakita ko. Pero may isang bagay na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Yung mangkok ng itim na kanin sa mesa at yung sinabi ng matanda bago ako umalis. Buti na lang, hindi ka kumain. Dahil hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung kinain ko yung pagkain na yun. Mapagpalang araw po, Sir Dave. Ako nga po pala si Daniel, tubong Marikina City. Lumaki ako malapit sa Tumana River, kaya sanay na akong magpunta doon, lalo na kapag gabi. Marami sa amin na taga ron, tumatambay sa gilid ng ilog. Minsan nagiinuman, minsan nagkukwentuhan lang. Tahimik kasi ang lugar kapag gabi, lalo na sa bandang barangay Tumana. Pero isang gabi, may nakita kong bagay na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Bandang 12:00 ng gabi noon, galing ako sa bahay ng tropa ko at nagpasya akong dumaan muna sa ilog bago umuwi. May maliit na daanan doon na madalas kong tambayan kapag gusto kong mapag-isa. Tahimik ang paligid. May ilang poste ng ilaw pero mahina na ang bumbilya, kaya parang madilim pa rin ang buong lugar. Rinig mo lang ang agos ng tubig ng ilog at paminsan-minsan tahol ng aso sa malayo. Umupo ako sa isang malaking bato sa gilid ng ilog. Habang nakatingin ako sa tubig, may napansin akong parang gumagalaw sa gitna ng ilog. Una kong inisip, baka isda. Pero kakaiba ang galaw. Hindi siya lumalangoy. Parang may ulo na lumulutang sa tubig. Nagtaka ako. May tao ba dun? Sabi ko sa sarili ko. Minsan kasi, may mga lasing na naliligo sa ilog kahit gabi. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi siya gumagalaw papunta sa pangpang. Nandun lang siya, nakatingin sa direksyon ko.
Hindi ko makita ang muka dahil madilim. Pero kita ko na may dalawang bagay na kumikislap sa tubig. Parang mga mata na tinatamaan ng ilaw ng poste. Doon na ako kinalabutan. Dahil unti-unti, umaangat ang ulo mula sa tubig. Hindi siya mukhang tao. Parang mas mahaba ang leeg. At ang ulo niya, parang kalbo at makinis. Hayop lang siguro yan. Bulong ko sa sarili ko. Pero maya-maya, lumabas ang dalawang kamay mula sa tubig. Mahaba ang daliri. Parang may lamad sa pagitan. Parang paa ng palaka. Doon ko unang naisip ang bagay na ayaw kong isipin. Yung mga kwento ng matatanda noon tungkol sa syokoy na umano'y nakikita sa mga ilog. Napaatras ako ng konti sa kinauupuan ko. Pero hindi ako makaalis sa pagkakatitig. Dahil habang nakatingin ako sa nilalang, unti-unti itong lumapit sa pangpang. Hindi siya lumalangoy. Parang gumagapang sa ilalim ng tubig papunta sa direksyon ko. At doon ko napansin ang isang bagay na mas lalong nagpatakot sa akin. Habang papalapit siya, hindi siya kumukurap. Diretso lang ang tingin niya sa akin. Parang alam niyang may tao sa pangpang na nagmamasid sa kanya. At nang tuluyan siyang lumapit sa mababaw na parte ng ilog, doon ko nakita kung ano talaga ang itsura niya. Habang papalapit yung nilalang sa mababaw na parte, parang nanigas ang buong katawan ko sa akin na uupuan kong bato. Gusto kong tumayo, gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Unti-unting umahon ng ulo niya mula sa tubig at doon ko siya nakita ng malinaw. Hindi siya tao. Ang balat niya, kakaiba ang kulay. May halong berde, parang balat ng isda na matagal na nakababad sa tubig. At malaki ang mga mata, bilog at parang nagliliwanag kapag natatamaan ng ilaw. Halos mapahinto ako sa paghinga ko. Akala ko noon kwentong pantakot lang yun. Pero sa gabing yun, may nakatingin sa akin mula sa ilog. Biglang gumalaw ang nilalang. Doon na ako napabalik sa ulirat. Agad akong tumayo. Pero sa sandaling yon, bigla siyang tumigil. Parang sinusuri niya ako. Diretso ang tingin niya sa mata ko. Hanggang sa biglang naglabas siya ng tunog. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Hindi siya ungol ng tao. Hindi rin tunog ng hayop. Parang halo ng garalgal at basang huni. Doon na ako tuluyang nataranta. Tumakbo ako palayo ng ilog. Hindi na ako lumingon. Habang tumatakbo ko sa madilim na daan, naririnig ko pa rin sa likod ko ang malakas na paghampas ng tubig. Parang may muling tumalon pabalik sa ilog. Pagdating ko sa kalsada, hingal na hingal ako. May dalawang lalaki na nakatambay sa tindahan. "Pare, ano nangyari sa'yo?" tanong nila. May nakita ako sa ilog," sabi ko. "Hayop?" Umiling ako. "Hindi." Pagkatapos namin mag-usap, umuwi na ako. Kinabukasan, binalikan namin ng ilang tropa ko ang lugar. Tanghali yon kaya maliwanag. Akala ko baka guni-guni ko lang lahat. Pero pagdating namin sa pangpang, may nakita kaming mga bakas sa putik. Hindi siya bakas ng paa ng tao. Hindi rin bakas ng aso. Parang kamay na mahaba ang daliri. Natahimik kaming lahat. Hanggang sa nagsalita yung isa kong tropa. "Pare, mukhang may umahon nga dito." Hindi na kami nagtagal. Umuwi na rin kami agad. Simula noon, hindi na ako tumambay sa ilog ng gabi. Dahil hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung gabing yun, naaalala ko rin yung mga mata ng nilalang na yun doon sa tubig. Ako si Jerome, isang delivery rider. Sanay na ako sa mga late night delivery, lalo na kapag madaling araw. Marami na rin akong napuntang lugar sa Marikina. Pero may isang delivery na hanggang ngayon,
hindi ko makalimutan. Bandang 2:40 ng madaling araw yon nang may pumasok na order sa app ko. Malaki ang order, pang ilang tao din. At ang address, sa loob ng isang subdivision. Tinanggap ko agad dahil malapit lang. Tahimik na ang kalsada habang papunta ako doon. Halos wala ng sasakyan. At ang ilaw lang ay galing sa mga poste sa gilid ng daan. Pagdating ko sa gate ng subdivision, may guard pa naman. "Delivery po," sabi ko habang pinapakita ko ang order sa phone. Tinignan niya lang sandali at tumango. "Diretso lang, pangatlong kanto, kaliwa." Pumasok ako sa loob. Tahimik ang buong subdivision. Halos lahat ng bahay ay patay na ang ilaw at iilan lang ang may bukas na ilaw sa labas. Habang dahan-dahan akong nagmamaneho ng motor, napansin ko kung gaano katahimik ang paligid. Rinig mo lang ang makina ng motor at ang mahihinang tunog ng kuliglig sa daan. Pagdating ko sa pangalawang kanto, may napansin akong tao sa malayo. Isang babae. Naglalakad siya sa gitna ng kalsada. Nakamahabang itim na damit siya, parang lumang bestida. At sa kamay niya ay may hawak na kandila na may sindi. Napakunot ang noo ko. Sino naman naglalakad ng ganyang oras na may kandila? Bulong ko sa sarili ko. Habang papalapit ako, napansin kong dahan-dahan lang ang lakad niya. Hindi siya nagmamadali. Yung apoy ng kandila ay gumagalaw sa hangin habang naglalakad siya. Pero may kakaiba. Habang papalapit ako, hindi siya lumilingon. Diretso lang ang lakad niya sa gitna ng kalsada. Mga 10 metro na lang ang layo ko nang bigla siyang huminto. Huminto rin ako sandali. Akala ko lilingon siya, pero hindi. Pagkatapos ng ilang segundo, pumasok siya sa pagitan ng dalawang bahay sa gilid ng kalsada. Medyo nagtaka ako. Kasi nung tinignan ko yung mapa sa phone ko, wala namang daanan doon. Pero hindi ko na pinansin dahil malapit na rin ako sa bahay ng customer. Pagdating ko sa bahay, nag-doorbell ako. May lalaking lumabas. Binayaran niya agad ang pagkain. Habang inaabot ko ang sukli, naitanong ko, "Sir, may babae po bang dumaan dito kanina? Nakaitim tapos may hawak na kandila." Biglang nagbago ang itsura ng mukha niya. "Alas 3 na ba?" tanong niya. "Opo," sabi ko naman. "Sir, saan mo siya nakita?" "Sa kanto lang po, tapos pumasok siya sa pagitan ng dalawang bahay." Napailing siya. "Walang daanan dun." "Sir, meron po," sabi ko. Pero ang sabi niya, "Pader yun." Kinilabutan ako. Bago ko umalis, pinuntahan ko yung lugar na sinasabi ko. Dahan-dahan ako nagmaneho papunta doon. At doon ako tuluyang nanlamig. Dahil tama siya. Pader nga. Walang iskinita. Walang daanan. Solidong pader lang sa pagitan ng dalawang bahay. Napatingin ako sa paligid. Tahimik ang buong subdivision. Habang paalis na sana ako, may napansin akong mahina na liwanag sa kabilang kanto. Parang apoy ng kandila. Unti-unti itong gumalaw palabas ng dilim. At doon ko ulit siya nakita. Yung babae, nakaitim pa rin. Naglalakad sa gitna ng kalsada. May hawak pa rin kandilang may sindi. Sa sandaling yon, hindi na ako nag-isip pa. Agad kong pinaandar ang motor ko. Hindi na ako lumingon. Diretso akong lumabas ng subdivision. At matapos yung karanasan kong yon, mas pinili ko na lang na mag-deliver ng umaga. Dahil nadala talaga ako sa karanasan kong yon. Hindi ko nababanggitin kung saan eksaktong lugar nangyari to sa Marikina. Isang maliit na coffee shop lang yon na nakatago sa isang maliit na tahimik na street. Hindi rin siya gaanong dinadayo ng tao, lalo na kapag gabi.
Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rochelle. Isang Sabado ng gabi, mga bandang 10:00, galing ako sa trabaho at nagpasya akong dumaan muna sa coffee shop na yon para magpahinga. Iilan lang ang tao sa loob. May 2 estudyanteng nag-aaral sa kabilang mesa at isang lalaking mukhang freelancer dahil tutok sa laptop niya. Umorder ako ng maliit na kape at umupo sa mesa malapit sa bintana. Sa labas, makikita ang madilim na kalsada at ilang ilaw ng poste. Tahimik ang lugar, paminsan-minsan lang may dumadaan na sasakyan. Habang umiinom ako ng kape, napansin kong parang may dumaan sa gilid ng mata ko. Parang anino. Akala ko, customer lang na naglakad papunta sa counter, kaya hindi ko pinansin. Pero napansin kong wala namang dumaan sa harap ko. Napatingin ako sa paligid. Nandun pa rin ang 2 estudyante. Tahimik silang nag-uusap. Yung lalaki sa laptop, hindi man lang gumagalaw sa kinauupuan niya. Humigop ulit ako ng kape at sinubukang baliwalain. Pero makalipas ang ilang minuto, naramdaman ko ulit yon. Parang may nakatayo sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong kinabahan. Yung pakiramdam na may nakatitig sa'yo kahit hindi mo nakikita. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pader lang ang nasa gilid ko at isang maliit na hallway papunta sa banyo. Napailing ako. Siguro pagod lang ako. Pero habang babalik sana ako sa pag-inom ng kape, napansin ko ang isang bagay. Sa sahig, may anino. Hindi ko agad naintindihan dahil ang ilaw ng coffee shop ay nasa kisame. Kung may anino sa sahig, dapat may tao sa likod ko o sa gilid ko. Pero wala. Ang anino ay parang nakatayo lang sa tabi ng mesa ko. Mahaba at parang tao. Unti-unti ako napatingin sa direksyon kung saan nanggaling ang anino. At doon ko siya nakita. Sa may hallway, papunta sa banyo. May nakatayo. Isang maitim na anyo. Halos walang hugis ang muka. Para lang siyang itim na anino ng tao na nakatayo sa dilim. Hindi ko makita ang detalye ng mukha niya. Pero malinaw na malinaw sa akin na nakaharap siya sa akin. At parang nakatingin. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinubukan kong humarap para siguraduhin hindi ako namamalikmata. Pero nandun pa rin siya. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Nakatayo lang sa madilim na parte. Ang pinakang nakakatakot, habang nakatingin ako sa kanya, napansin kong unti-unti siyang gumagalaw. Parang lumalapit. Doon na ako tuluyang kinabahan. Napatingin ako sa ibang tao sa coffee shop. Normal lang sila. Walang nakakapansin. Parang ako lang ang nakakakita. Pagbalik ko ng tingin sa hallway, mas malapit na siya. Halos nasa likod na ng upuan ko. At doon ko napansin ang isang bagay na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Wala siyang paa. Ang ibabang bahagi niya ay parang usok lang na nakadikit sa sahig. Doon ko naramdaman ng matinding takot. Hindi ko na tinapos ang kape ko. Agad akong tumayo. Halos matapunan pa ako ng kape sa pagmamadali. Napatingin sa akin ang barista. "Sir, okay ka lang po ba?" Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tinignan ko ulit ang hallway. At doon ko nakita ang pinakahuling bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Nasa mismong likod na siya ng mesa ko. Yung anino. Nakayuko sa direksyon ko. Parang sinusundan ako ng tingin. Hindi na ako nagdalawang isip. Lumabas ako ng coffee shop na hindi man lang kinukuha ang sukli ko. Paglabas ko sa kalsada, saka lang ako nakahinga ng malalim. Ramdam ko pa rin ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko na binalikan ng kape ko at hindi na rin ako bumalik sa coffee shop na yon. Pagkalipas ng ilang araw, may nakausap akong kaibigan na nakatira malapit doon. Hindi ko sinabi ang buong detalye. Tinanong ko lang kung may kakaiba ba siyang naririnig tungkol sa coffee shop. Tapos sinabi niya ang isang bagay na lalong nagpagulo sa isip ko. May mga nagsasabi na may nagpaparamdam daw doon sa hallway ng banyo. Anino lang daw na nakatayo. Hanggang ngayon,
Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nakita ko nung gabing yun. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi yun tao. Gusto ko lang magkwento ng karanasan ko noong gabing nag-camping kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinaniniwalaan ng mga kaibigan ko kahit na alam kong malinaw ang nakita ko noong gabing yon. Tatlo kaming magkakaibigan na nagpasyang mag-camping sa isang bahagi ng bundok sa Tanay. Mahilig kasi kaming mag-hiking at gusto naming subukan ng magpalipas ng gabi sa gubat. Ako si Kenneth, kasama ko sina Mark at Dennis. Bandang hapon nang makarating kami sa lugar. Medyo malayo ito sa mga sikat na campsite kaya halos wala kaming ibang tao na nakita sa paligid. Puro matataas na puno, damuhan at makapal na bahagi ng gubat. Maganda ang panahon nun. Medyo malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Habang nagsiset up kami ng tent, nagbibiro pa si Mark. "Pag may multo dito, ikaw ang unang lalapitan," sabi niya habang tinatawanan ako. "Ayos lang, basta ikaw ang kakalad ka rin," sagot ko naman. Nagtawanan lang kami. Pagdating ng gabi, nagsindi kami ng maliit na bonfire sa harap ng tent. Kumain kami ng baon naming pagkain at nag-inuman ng kaunti habang nagkukwentuhan. Mga bandang 10:00 ng gabi, medyo lasing na si Mark at Dennis. Ako naman ang unang tumayo. "Ihilang ako," sabi ko. "Huwag kang lalayo," biro ni Dennis. Pumunta ako sa medyo madilim na bahagi ng gubat, mga ilang metro lang mula sa campsite namin. May dala akong flashlight pero mahina lang ang ilaw nito. Masyadong tahimik ang paligid. Habang umiihi ako, may narinig akong kakaibang tunog mula sa likod ng mga puno. Parang may mabigat na paa na tumatama sa lupa. Sa una, akala ko baka may kabayo sa bundok. Minsan daw, may mga alagang kabayo ang ilang residente sa mga kalapit na lugar. Pero nang itutok ko ang flashlight ko sa direksyon ng tunog, may nakita akong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Isang malaking anino. Akala ko noong una, kabayo nga. Pero nang lumabas ito sa pagitan ng dalawang puno, nanlamig ang buong katawan ko. Dahil hindi ito normal na kabayo. Matangkad ito. Sobrang tangkad. Halos kasing taas ng maliit na puno. Ang katawan nito ay parang tao. Pero ang ulo nito ay ulo ng kabayo. Mahaba ang liig nito at ang mga mata ay parang kumikislap sa dilim. At ang pinakang nakakatakot, nakatayo ito sa dalawang paa. Halos hindi ako makahinga sa takot. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig doon, pero bigla itong gumalaw. Isang mabigat na hakbang papalapit. Naputol ang maliit na sanga sa ilalim ng paa nito. Doon na ako natauhan. Agad akong tumakbo pabalik sa campsite. "Mark! Dennis!" sigaw ko habang halos madapa sa pagmamadali. Napatingin sila sa akin na nagtataka. "Ano nangyari sa'yo?" tanong ni Mark. Hindi kayo maniniwala. May nakita ako sa gubat," hingal kong sabi. "Ano?" tanong ni Dennis. "Tikbalang." Saglit silang natahimik. Tapos tumawa sila. "Loko ka ba? Lasing ka na kung ano-ano nang nakikita mo," sabi ni Mark. "Baka anino lang ng puno yan," dagdag pa ni Dennis. "Hindi, malinaw ko siya nakita," pilit ko. Pero hindi talaga sila naniwala. Sa uli, napilitan na lang akong umupo uli sa bonfire kasama nila kahit nanginginig pa rin ako. Makalipas ang ilang minuto, narinig namin ang isang tunog mula sa gubat. Tumigil ang kwentuhan namin. Parang mabigat na paa na naglalakad sa mga dahon. Nagkatinginan kaming tatlo. "Ano yun?" bulong ni Dennis. Hindi ako sumagot dahil alam ko na kung ano yun. Unti-unting lumakas ang tunog. Parang may umiikot sa paligid ng campsite namin. Mabagal, mabigat at paikot-ikot. Hindi na nagsalita si Mark at Dennis. Ramdam kong pati sila kinakabahan na.
Biglang may malakas na kaluskos sa likod ng tent namin. Lahat kami napalingon, pero wala kaming nakita sa dilim. Pagkatapos, may isang anino na dumaan sa pagitan ng mga puno. Matangkad, sobrang tangkad. Halos sabay-sabay kaming tumayo. "Bro," may hinang sabi ni Mark. Hindi na siya tumatawa. Dahil kahit saglit lang, kitang-kita naming tatlo ang silweta ng ulo ng kabayo sa taas ng mga puno. Pagkatapos nun, bigla itong tumakbo papasok sa makapal na bahagi ng gubat at nawala. Hindi na kami nag-usap pa. Sa loob ng 5 minuto, mabilis naming pinatay ang apoy, inayos namin ang gamit at umalis agad sa lugar kahit 10 oras na ng gabi. Buti na lang, may dala kaming sasakyan. Habang pababa kami ng bundok sakay ng sasakyan ni Mark, tahimik kaming tatlo. Walang nagbibiro, walang nagtatawanan. Pagkatapos ng ilang minuto, si Dennis ang unang nagsalita. "Pre, yung sinasabi mo kanina, tikbalang ba talaga yun?" Hindi na ako sumagot dahil alam kong pareho kaming malinaw na nakita kung ano ang nakatayo sa dilim ng gubat noong gabing yun. Mahilig talaga akong mag-camping mag-isa. Para sa akin, yun ang pinakamagandang paraan para makapagpahinga. Malayo sa ilaw ng syudad, walang signal at puro hangin at mga puno lang ang kasama ko. Ako nga po pala si JM. Isang Sabado ng hapon, nagpasya ako mag-camping sa isang bahagi ng bundok na medyo liblib. Hindi ito yung sikat na campsite na maraming tao. Gusto ko kasi yung tahimik talaga. Bandang 5:00 ng hapon nang makarating ako. Maaga pa kaya maliwanag pa ang paligid. Nag-set up ako ng maliit na tent sa isang patag na bahagi ng lupa. Sa harap ko ay tanaw ang pababang bahagi ng gubat at sa malayo naman ay makikita ang ilang ilaw ng mga bahay. Tahimik ang lugar, sobrang tahimik. Habang lumalalim ang gabi, lalo pang nagiging malamig ang hangin. Kumain lang ako ng dilata at tinapay tapos naupo ako sa folding chair ko habang umiinom ng kape. Mga bandang 11:00 ng gabi, pumasok na ako sa tent. Wala namang kakaiba sa una. Naririnig ko lang ang mga kuliglig at paminsan-minsan ang paggaluskos ng mga dahon kapag may dumadaan na hangin. Makakatulog na sana ako nang bigla akong maalimpungatan. Hindi ko alam kung anong oras na nun, pero may naririnig akong kakaiba. May hinang boses. Sa una, akala ko may ibang campers lang na dumating sa bundok. Pero nang silipin ko ang cellphone ko, nakita ko ang oras. 3:07 AM. Doon na ako kinabahan dahil ang lugar na yon ay halos walang pumupunta sa ganitong oras. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper ng tent at sumilip ako sa labas. Madilim ang paligid pero may konting liwanag ng buwan kaya may mga anino akong nakikita sa daanan pababa ng bundok. At doon ko sila nakita. Mga tao. Mga 7 o 8 sila. Lahat sila nakaitim na roba na parang mahabang balabal. Nakayuko ang karamihan at mabagal ang lakad nila habang umaakyat sa daanan ng bundok. May hawak silang kandila. Mahinang kumikislap ang apoy habang naglalakad sila. Hindi sila nag-uusap ng normal. Parang may sabay-sabay silang binubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila pero parang may inuusal silang dasal o ritual. At doon ko napansin ang isang bagay na lalo kong ikinabahala. May dala silang isang bagay sa gitna nila. Sa una, akala ko malaking bag lang. Pero nang mas tumagal akong nakatingin, napansin kong parang tao ang hugis. Parang may binubuhat silang katawan na nakabalot sa tela. Tapos biglang may isa sa kanila ang tumigil sa paglalakad. Napatingin siya sa direksyon ng tent ko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil may hood ang suot niya. Pero pakiramdam ko, nakatingin siya mismo sa akin. Agad akong yumuko sa loob ng tent at halos hindi na ako huminga sa takot. Narinig ko ang mahihinang yapak nila habang dumadaan sila malapit sa pwesto ko.
Kasabay nun ang mahina nilang pagbigkas ng kung anong salita. Paulit-ulit, mas lalo akong kinilabutan. Ilang segundo pa ang lumipas bago tuluyang nawala ang mga yapak nila papunta sa mas mataas na bahagi ng bundok. Hindi na ako nakatulog, nanatili lang akong gising sa loob ng tent hanggang sumikat ang araw. Pagdating ng umaga, agad kong inayos ang mga gamit ko para umalis na. Pero bago ako bumaba ng bundok, may nakita akong bagay sa daan kung saan dumaan ang mga taong yun kagabi. Isang kandila, natunaw na halos ang kalahati nito, at sa lupa sa paligid nito, may mga kakaibang marka na parang iginuhit gamit ang uling. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng simbolo, pero malinaw na hindi yun gawa ng normal na campers. Pagbaba ko ng bundok, nagtanong ako sa isang matandang tindero malapit sa paahan ng bundok kung may mga grupo ba talagang umaakyat doon sa gabi. Ang sabi niya, 3:00 ba sila dumaan? Tumango ako. Dahan-dahan siyang napailing. Matagal ng kwento yan sa bundok na yan. May mga grupo raw na umaakyat tuwing madaling araw para magritual. Tapos bago mag-umaga, nawawala rin sila. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko noong gabing yon. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hinding-hindi na ako babalik sa bundok na yon. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yon sa bundok ng Antipolo. Ako si Marian at ang boyfriend ko naman ay si Jacob, isang pulis. Matagal niya nang gustong mag-camping dahil sabi niya kailangan din daw niyang magpahinga sa trabaho. Palagi siyang naka-duty sa gabi, kaya naisip niyang maghanap ng lugar na tahimik. Isang Sabado ng hapon, bumiyahe kami papunta sa isang medyo liblib na bahagi ng bundok. Hindi ito sikat na campsite, parang lugar lang na madalas punta ng mga hikers. May malawak na damuhan at sa paligid ay puro matataas na puno. Tanaw mo pa mula roon ng ilang bahagi ng syudad. Maganda ang panahon nun, may konting hangin at malamig ang simoy. Dito tayo, sabi ni Jacob habang ibinababa ang mga gamit sa sasakyan. Habang nagsiset up siya ng tent, ako naman ang nag-aayos ng pagkain. Nakakatuwa kasi parang first time namin gawin ito bilang magjowa. Tahimik lang ang paligid at paminsan-minsan maririnig mo ang mga kulinglig. Pero habang papalubog ang araw, may kakaibang pakiramdam na akong hindi maipaliwanag. Jacob, bakit? Parang ang tahimik masyado dito. Napatingin siya sa paligid at bahagyang ngumiti. Ganon talaga pag bundok. Relax ka lang. Tumango na lang ako. Pero sa totoo lang, parang may kung anong bumabagabag sa akin. Parang pakiramdam na may nakamasid sa amin mula sa gubat. Hindi ko na lang pinansin yun. Pagsapit ng gabi, nagsindi kami ng maliit na ilaw sa labas ng tent. Kumain kami ng simpleng hapunan habang nagkukwentuhan. Minsan lang kasi mangyari na ganito kami katahimik. Walang trabaho, walang istorbo. Pero bandang 10:00 ng gabi, may narinig akong kakaiba mula sa gubat. Isang tunog, parang may gumagalaw sa mga dahon. Jacob, may narinig ka ba? Mahina akong tanong. Tumigil siya sa pag-inom ng kape at nakinig. Sa una, akala namin hayop lang. Maraming ganon sa bundok. Pero maya-maya, mas lumakas ang tunog. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa mga sanga. Biglang tumayo si Jacob. "Diyan ka lang," sabi niya. Nakita kong kinuha niya mula sa bag niya ang baril niya. Dinala niya yon para lang sa safety namin. Dahil sabi niya, hindi rin natin alam kung may ligaw na hayop sa lugar. Habang tinitignan niya ang madilim na bahagi ng gubat, lalo namang lumalakas ang kaba ko. Doon ko napansin ang isang bagay. May kung anong gumagalaw sa taas ng isang puno. Akala ko noong una
ibon lang. Pero nang mas tumagal akong nakatitig, napansin kong parang may hugis yun ng tao. Nakahawak sa sanga at nakabaluktot ang katawan nito na parang hayop. Jacob, nanginginig kong bulong. Hindi ko na kailangan ituro dahil nakita niya rin yun. Sa liwanag ng buwan, nakita naming dalawa ang isang nilalang na nakadapo sa sanga ng puno. Mahaba ang mga braso, payat ang katawan at tila nakatingin mismo sa amin. Ang pinakang nakakatakot, unti-unti itong ngumiti. Hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan ang takot na nararamdaman ko nung gabing yun. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan sa bundok ng Antipolo, malinaw kong nakita ang nilalang na nakadapo sa puno ng sanga. Hindi yun tao, pero hindi rin yun hayop. Mahaba ang mga braso nito na parang sobrang payat na tao. Nakabaluktot ang katawan nito habang nakakapit sa sanga at ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid habang nakatitig sa amin. At ang mga mata nito namumula. Jacob. Pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa nilalang habang mahigpit ang hawak sa baril niya. Biglang gumalaw ang nilalang. Isang mabilis na galaw, parang malaking unggoy. Lumipat ito sa kabilang sanga. Narinig namin ang pagkaluskos ng mga dahon sa taas. Pumasok ka sa tent. Ngayon na, sabi ni Jacob sa akin. Hindi na ako nakipagtalo. Halos madapa pa ako sa pagmamadali habang papasok sa tent. Pero hindi ko kayang isara ang zipper ng tuluyan. May maliit na butas akong iniwan para makita ko si Jacob. Nakatayo siya sa labas, nakatutok ang baril sa mga puno. Tahimik ang paligid. Tapos bigla ko narinig ang isang tunog na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Isang mahina pero malinaw na tawa. Hindi yun normal na tawa ng tao. Paos at parang may halong ungol. Doon ko naalala ang mga kwento ng lola ko noong bata pa ako. Mga kwento tungkol sa aswang na gumagala raw sa bundok. At sa mismong sandaling yon, may dumaan na malamig na hangin sa paligid. Pagkatapos, may nabaling sangas sa likod ni Jacob. Mabilis siyang lumingon, pero mas mabilis ang nilalang. Mula sa taas ng puno, tumalon ito pababa. Isang maitim na anino ang bumagsak mula sa dilim. Napasigaw ako sa loob ng tent, pero hindi natigilan si Jacob. Pumutok ang baril. Umalingaw-ngaw ang putok sa buong bundok. Saglit na nagkagulo ang paligid. Narinig ko ang malakas na sigaw ng nilalang. Pero hindi pa doon natapos. Mabilis itong gumapang sa lupa. Parang butiki na sobrang bilis kumilos. Pangalawang putok. Nakita kong napaatras ang nilalang. Tumama yata ang bala dahil napasigaw ito ulit. Sa liwanag ng ilaw namin, nakita ko ang itsura nito. Ang dumi ng balat, mahaba ang kuko at ang bibig nito ay may mga dugo. Bigla itong sumampa ulit sa puno gamit ang mahabang braso nito. Pagkatapos, nawala ito sa dilim ng gubat. Parang hangin na naglaho. Tahimik ulit ang buong paligid. Ang naririnig ko na lang ay ang mabilis kong paghinga at ang tunog ng mga kuliglig na unti-unting bumabalik. Lumapit si Jacob sa tent. Marian, okay ka lang? Tanong niya. Paglabas ko, nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Umalis na ba? Tanong ko. Tumango siya, pero hindi siya mukhang kampante. Hindi na kami nagtagal doon. Sa loob ng ilang minuto, mabilis naming inayos ang mga gamit at umalis agad sa bundok. Kahit gabi na, pinilit ni Jacob na bumaba na kami. Habang pababa kami sa bundok sakay ng sasakyan, wala kaming imikan. Pareho kaming alam ang nakita namin at pareho rin kaming alam na hindi yun normal na hayop. Kinabukasan, sinabi ni Jacob sa isang kilala niyang pulis ang nangyari. Pero syempre, walang naniwala. Ang sabi ng iba, baka raw malaking unggoy o ligaw na hayop. Pero hanggang ngayon, may isang bagay akong hindi makalimutan. Habang paalis kami ng campsite kagabi, sumilip ako sa side mirror ng sasakyan at sa madilim na gilid ng gubat,
may nakita akong dalawang mapupulang mata. Nakatitig sa amin. Parang sinusundan kami ng tingin habang papalayo kami sa bundok.